Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, nagwawala sa pikon si Sara. Si Baste naman ang hahamon dahil sa mga sinabi ni Ramil Madriaga. Naglabas ng statement si Sara Duterte at alam nyo, sa dami ng mga importanteng dapat niyang bigyan ng reaksyon. Siyempre dapat nagbigay siya ng reaksyon dun sa mga seryosong aligasyon sa kanya. Yung mga seryosong aligasyon sa kanya, yung totoong yung tungkol sa mga yung mga may kaugnayan sa grounds sa impeachment sa kanya. Yung mga seryosong mga issue na ni-raise sa kanya ni Ramil Madriaga. Pero hindi doon nagkomentaryo si Sara Duterte. Yung mga issue tungkol sa pananagutan, hindi yon. Naglabas siya ng official na pahayag reaction kay Madriaga. Doon siya nag-react sa sinabi ni Madriaga na itong si Sara Duterte nung nag-aaral pa ng abogasiya o ng law, doon siya nag-aral sa San Sebastian College, ito ay mahinaan niya sa klase. Mahina. Hirap si Sara Duterte sa klase niya sa law. Mabuti na lang tinulungan umano ito ng associate din noon ng San Sebastian College na si Attorney Ray Kilala. I got close with Attorney Ryan, who was previously a professor of Sara and former associate dean of SSC Law. He shared with me that Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Yan mga kabunyog. Yun ang bahagi ng sinabi ni Madriaga na kinumintaryuhan ni Sara. Ibig sabihin, mga kabunyog, dun siya pikon. Dun siya nag-init. Sabi ni Sara Duterte sa kanyang linabas na pahayag, of all the lies, sabi niya, ito yung sinabi ni Sara. Ang sinabi ni Sara Duterte, of all the lies thrown during the Committee on Justice mini trial on April 14, the one I personally take issue with is the claim made by a bar flunker in kidnapping suspect, Ramil Madriaga, that I needed someone to help me get through law school. Ayan So sa lahat daw ng mga sinabi ni Madriaga, ang isang bagay doon na gusto niyang komentaryuhan ay yung sinabi ni Madriaga na siya ay kinakailangang humingi ng tulong o dumipende sa isang tao para makapasa sa kanyang pag-aaral sa abogasiya. Kasi nga sinabi ni Ramil Madriaga doon sa kanyang sinumpaang salaysay na kakilala ni Ramil Madriaga itong si Attorney Ryan Kilala. Si Attorney Ryan Kilala ay naging kaibigan na matalik ni Ramil Madriaga dahil mahilig sa mga sasakyan si Attorney Kilala. Ngayon, itong si Kilala, Ryan Kilala, kaibigan ito ni Sara dahil anuan niya ito? Dating associate din ng San Sebastian College. Ay si Sara Duterte, hindi nakatapos ng law sa San Beda. Hindi natin alam kung na-kick out siya doon. Pagkagaling niya sa San Beda, lumipat siya sa San Sebastian. Nahirapan daw ito sa San Sebastian, buti na lang at tinutulungan ito ni Attorney Ryan Kilala. Ngayon, kinalaunan si Attorney Ryan Kilala ay naging special prosecutor ng ombudsman. Ito yung sinasabi ni Madriaga na diniliberan niya ng pera doon sa ombudsman parking. Para kay Ryan Kilala yon at saka kay Ombudsman Martires. Ayan mga kabunyog, mga kabayan. Ngayon, doon napikon si Sara Duterte.
Ha? Nagwawala siya doon. Ha? Kaya naglabas siya ng statement na sinabihan si ni Madriaga na mahina siya sa klase. Kaya lang siya nakapasa sa law dahil sa tinulungan ni Attorney Ryan Kilala. Yun, pikon si Sara. Pikon si Sara Duterte, mga kabunyog. Hindi siya nagko-comment doon sa mga seryosong issue sa kanya, sa korupsyon, tungkol sa mga katiwalian at iba pang mga issue. Nag-comment siya doon sa doon sa na siya daw ay mahina sa klase. At sinabi pa ni Sara doon sa statement niya, take one daw siya sa bar. Take one daw siya sa bar. Kaya ito daw si Madriaga ay bar flanker. Samantalang siya daw ay take one. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman ibig sabihin na take one ka sa bar ay magaling ka. Unang-una, tiningnan ko, ito pa lang si Sara Duterte, nakagraduate yata sa law 2005. 2005. Tapos nag-asawa siya kay Manases 2007. Ibig sabihin, nung nag-take siya ng law, nakatutok siya sa pag-aaral. Kasi wala pa siyang asawa, wala pang pamilya. Madali namang pumasa sa first take ang isang nag-take ng law na nakakonsentrate ka sa pag-aaral mo kasi wala ka pang pamilya, tapos syempre hindi pa siya working student. Syempre siya, anak ba naman ni Duterte, di ibig sabihin may pera sila, hindi niya kailangang kumayod para mag-aral ng law. Ang iba, nahihirapan doon kasi nagtitake sila ng law, may mga pamilya na. Tulad ako, nag-take ako ng law nung nagsimula ako mag-aral ng 2002, may pamilya na ako, may anak na kami, working student pa ako sa University of the East. Pero natapos ko ang law, na valedictorian ako ng class namin. Mahirap yun. May pamilya ka na, may trabaho ka pa, working student ka. Pero si Sara, nakita ko, graduate ng law 2005, tapos nag-take siya kaagad ng bar, tapos kinasal siya kay Attorney Manases, kay Mans Carpio, kinasal siya 2007, tapos pinagmamalaki niya yon na take one siya. Siyempre, tutok siya sa pag-aaral. Anyway, ang nakita lang natin dito, pikon si Sara Duterte doon sa Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.